Diyan na po kayo. Punta po tayo ng John chapter 19 verses 25. Babasahin ko po yung ating passage sa gabing ito, no? Sabi rito, "Now there stood by the cross," better kung siguro Tagalog, no? Ang mga bagay, John 19:25. Ang mga bagay ng ito ay ginawa ng mga kawal, datapwat nangatayo sa piling ng krus si Jesus, ang kanyang ina, at ang kapatid ng kanyang ina, na si Maria, na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Ibig sabihin, doon daw sa harap ng krus, may mga babae daw na nakatayo doon. Sabi doon, nung nakapako ang Panginoong Kristo, nasa harap niya yung mga babae, kasama yung kanyang disciple na isa. Ang sabi niya rito, pagkakita ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, si John, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Sabi niya. Kumbaga, tinuturo niya dun kay John, "Babae," sabi niya ganun, "Ma'am, eto na po yung inyong anak." Sabi niya, "Si John, tignan mo siya." And then on the other hand, sabi niya dun sa lalaki, then he saith, na magkagayoy sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." O ikaw naman, tignan mo siya. Itrato mo siya na iyong ina. Sabi niya ganon. At buhat ng oras na yon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Ang ginawa daw ni John ay inuwi niya si Mary, na nanay ni Lord Jesus, sa sarili niyang bahay. Si John, nakakatuwa, binata, pero may sarili na siyang bahay. Hindi na-mention yung hindi na-mention yung kung siya ay merong family or asawa, pero most likely siya ay binata. Okay? Yung title ng aking message, ito ay yung ating third saying, no? Yung series natin ay yung The 7 Last Sayings ng ating Panginoong Jesus, and this is our third saying. Sa pangatlo pa lang tayo. Ito yung sinabi ng Panginoon na, "Woman, behold thy son, and behold thy son." Yung una natin ay panalangin ng Panginoon para sa mga makasalanan. Yung pangalawa ay pangako ng Panginoon para dun sa nagsisising magnanakaw, no? Yung may pangako ng walang hanggang buhay, yung isang exit mo yan. I-exit mo yan. Escape. Bert, ikaw na. Tapos yung isang file. Yung isang file, Bert, ituro mo. Yung isang file. Dalawang yan. Sabi rito, yung first saying ay panalangin ng Panginoon para dun sa mga tao na makasalanan. Pangalawa, yung pangako niya dun sa magnanakaw. Itong pangatlo, ito ay, kung iisipin natin, ito ay trust. Alam niyo yung trust? Yung pagkakatiwala, di ba? Pag sinabi na pagkakatiwala, yan. I-ano mo lang, F5 mo lang. Pag sinabing pagkakatiwala, ang ibig sabihin ay habilin. Okay? Pag sinabing ipinagkakatiwala, yun ang idea eh. Habilin. Kumbaga si Mary, hinahabilin siya ni John doon, hinahabilin ni Lord Jesus si Mary doon kay John. Si John naman, hinahabilin naman siya ni Lord Jesus doon sa kanyang nanay. Kumbaga papasok silang dalawa doon sa bago nilang relationship. Mamaya makikita nyo kasi hindi lang sila, mag-relative din pala sila eh. Magtita sila pero ngayon, tuturing na daw na nanay ni John si Mary naman, ituturing niya ng anak si John. Kahit hindi sila magkadugo, medyo malayo kasi magtiyahin, pero hindi direct at immediate. Pero nonetheless, being Christians, ang treatment na daw nila ay ganito na. Okay? Sa kwento natin, alam niyo ba kung aware kayo dun sa story ng crucifixion ng Panginoong Kristo, so far, kung nasusundan ninyo yung series, somehow siguro nagkakaroon kayo ng, nai-imagine nyo ano yung nangyari dun sa cross. Nai-imagine ninyo kung ano yung mga nakita nila dyan, nakita ng mga disciples, nakita ng mga tao. Sana makita natin yon, ma-imagine natin. Kasi napaka-vivid ng picture eh. Habang ang Panginoon ay nakapako dun sa krus, nahihirapan siya. Diba? Maraming tao yung nandoon sa kanyang harapan eh.
Again, para aware kayo, yung cross, hindi siya ganun kataas. Halos ganito lang ang taas niya. Parang 1 meter lang mula doon sa baba. Ito na yung paa ng Panginoong Jesus. Ganyan lang. Tapos yung layo ng mga babae, parang ganyan lang, kay Daddy. Ganyan yung layo nila Mary. Habang nakapako siya doon sa taas, nakikita niya si Mary, ganyan lang kalapit. Yung mga sinasabi niya, naririnig. Kasi kung sasabihin niya na woman, kasi hirap na hirap siya, hindi niya na kayang sumigaw eh. Mahirap na yung ano niya eh, pati yung paghinga niya eh. Pero nonetheless, aside doon sa mga babae, marami tayong makikita ng mga tao na nandito rin during this time. Pag pumunta kayo ng Luke, nakalagay dun sa Luke, ang sabi dun sa Luke, there followed him a great company of people. Ayan. Dun sa cross, marami daw tao. Nung papunta pa lang si Lord Jesus Christ dun sa cross, marami daw sumusunod sa kanya habang bit-bit yung cross. Siguro na imagine nyo naman yung penitensya, di ba? Somehow, mayroon lang tayong bibig, kaya binabanggit ko. Pero if we look dun sa scripture, may kita natin na habang papunta pa lang Panginoon dun sa cross, marami nang sumusunod sa kanyang mga tao. And then sabi sa Luke 23:27, and of women, which also bewailed and lamented him. Ibig sabihin, may mga babae doon na sumusunod sa kanya na umiiyak. Nakikisimpatya sa kanya, umiiyak yung mga babae. And then sabi dun sa Luke 23:32, and there were also 2 other malefactors, yung dalawang kriminal. And then sabi dun sa verse 35, and the people stood beholding. Nandun yung mga tao, nandun yung mga babae, nandun yung mga kriminal. And then sa verse 35 ng Luke 23, and the rulers. Sinong rulers? Yung mga leaders, yung mga religious leaders. So, ang daming mga tao dito. Tapos, i-add natin yung mga soldiers. Yung mga soldiers, nandyan sa baba, siguro nagtatawanan, pinagbubunutan yung kanyang damit, kung kanino mapupunta. Tapos, dyan banda sa medyo malayo, nandyan yung mga religious leaders, nag-uusap, nang lalait sa Panginoong Sokristo, niyuyurakan siya, kinukutsa siya. Tapos, yung magnanakaw sa tabi niyan, kinukutsa siya. Ganun yung senaryo eh. Tapos maraming mga tao ang nanonood. Tandaan nyo yung crucifixion, this is a public activity. Maraming manonood. Mas gusto ng mga Romano na maraming nanonood. Tsaka nung time na ito, pag inalam natin yung context, yung bayan ng Israel ay nag-celebrate ng Passover. Kaya pag Passover, maraming mga tao, yung mga proselyte, yung mga Jew na galing sa ibang lugar, bumabiyahe sila para mag-celebrate ng Passover doon sa Jerusalem. Kaya talagang ang dami, halo-halo yung mga tao. Pwedeng nakilala nilang Panginoon pero hindi sila sumusunod, or first time nila makakita ng ganong crucifixion, or kung aware sila doon pero first time nila makita ang Panginoon na nandun. First time nila makakita ng lalaki na itinako na merong karatula doon sa ulo na iba't ibang lingwahe na ang nakasulat ay Jesus of Nazareth, the King of the Jews. First time nila yung makita. So, ang daming tao nung panahon na nakatako ang Panginoong Sokristo, pero doon, one thing na makikita natin na talagang very remarkable. Merong mga babae ang nakatingin doon sa Panginoong Sokristo habang siya daw ay nakapako. There stood by the cross of Jesus. May nakatayo. Siguro, kung iisipin natin, madalas, sana ganun yung ginagawa natin, no? Madalas tumatayo tayo doon sa harap ng krus. Lord, sana hindi lang pagmahal na araw. Do maganda, kasi pag ganitong season, inaalala natin yung kamatayan niya, di ba? Pero hindi kaya maganda sa araw-araw, inaalala mo, Lord. Grabe yung pinaghirap mo para sa katulad ko lang. Makasalanan ako. Every time na nagkakasala tayo, di ba natin naiisip na, Lord, yung bawat latay mo, yung corona ng pinig mo, para sa akin dapat yun eh. Pero, ikaw yung pumalit sa akin dun sa cross eh. Napakabuti mo, Lord, kasi hindi mo hinayaan na ako yung mapunta dun sa cross. Ikaw yung pumalit sa akin. Salamat po, Panginoon, ha. Di ba? Hindi kaya dapat lagi mong tigtigan yung cross na yun. Kaya nga maganda kapag magkaroon tayo ng vivid picture sa mind natin eh. Pero doon daw, nakatayo daw sa cross, habang nakapako ang Panginoon, meron daw mga babae na nakatayo. Sabi dito sa verse 25, tignan nyo, sino daw yung unang babae? Datapwat nakatayo sa piling ng krus si Jesus. Sabi rito, ni Jesus, sino daw? Ang kanyang ina. Sabi niya. Sino nanay niya? Si Mary. Kung ikaw yung nanay, nakita mo yung anak mong pinaparusahan, anong mararamdaman mo? Minsan nagagalit ka pag pinagalitan ng iba yung anak mo, di ba?
Let alone ito, pinarusahan. Pinako dun sa krus yung sarili mong anak na alam mo, walang kasalanan. Another thing, kung yung anak mo kriminal, nakita mong hinatulan sa korte, wala kang magagawa. Bakit? Ginawa niya, di ba? Kung guilty siya. That's another thing. Pero kung yung anak mo ay inosente, that's another thing. Ito yung anak niya, nakikita ni Mary yung kanyang anak na pinarusahan, suot yung koronang tinik, namamaga yung muka, tumutulo yung dugo sa kanyang muka. Yung katawan niya punong-puno ng laceration kasi in-scourge siya eh. Tapos nakahubad. Pag nasa cross ka, hindi, wala kang, kasi yung mga binapakita sa ating mga crosses, yung mga images, may saplot pa yung nasa cross eh. Pero yung biblical Christ na makikita natin dito sa pinag-aaralan natin, in-strip daw siya, hinubaran. Yung biblical, yung mga historical Roman crucifixion daw, wala daw mga suot yun. Bakit? Humiliation ng goal ng crucifixion, ipapahiya ka talaga. Pero imagine, nandun yung nanay, nakita niya yung anak niya na pinahirapan, tapos pinahihiya ng ganon. Gusto niyang damitan, hindi niya magawa. Kaya ang ginagawa niya dito, ano ginagawa nila? Umiiyak. Sinong nanay ang hindi iiyak ng ganon? Nakikita mo yung anak mong pinarurusahan ng ganon. Dito makikita mo yung kanyang pagiging ina, hindi niya mapigilan, lumalabas. Anak, samahan kita kahit hanggang saan lang pwede. Yung anak niya naghihirap, pero another thing, yung nanay niya naghihirap din. Bakit? Pag yung nanay nakakakita ng anak na naghihirap, nahihirapan din, hindi ba? Kaya nga minsan nga sinasabi natin, pag may sakit, sana ako na lang yung may sakit, Lord, wag na lang siya. Pero hindi naman pwede. There's a lesson sa kanya, meron din lesson para sa'yo. And we are to pray sa healing ng ating anak. Yung nangyari daw kay Mary na yun, this is a fulfillment ng Luke 2:34 to 35. Nang sabi ni Simeon kay Mary, Mary, yea, sword shall pierce through thy soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed. Darating daw ang araw na parang may tatarak daw na espada doon sa puso ni Mary, sa kanyang kaluluwa. Na-fulfill yun. Ito yung moment na yun. Na kumbaga, masakit pa sa sinaksak na literal. Kasi yung sarili mong anak, nakikita mo yung ganitong pinagdaraanan niya ay talagang nasaktan siya bilang kanyang nanay. May nabasa akong komentary na paano matitiis ni Mary yun o makakayanan niya daw yun. Alam nyo, dahil nga na-prophecy na kung ano yung mangyayari in the future, yun daw yung naalala ni Mary during this time. Kaya daw natiis niya na ikaw, nanay, alam mo na yung ipinanganak mo, son of God. Ano lang naman ginamit si Mary para maging sisidlan. Pero walang part si Mary doon. Hindi niya talaga, in a way, naging foster mother lang siya, tagapag-alaga. Okay? Ganun ang nangyari. Pero syempre, dahil nanay nga siya, bahal niya yon. Ang Panginoong Kristo kasi anak niya pa rin yon. Pero dito may kita natin, ano yung nagbigay ng lakas kay Mary para hindi siya magwala-wala doon na ano. Siguro kung kayo kaya nanay, given yung anak mo, ganun na nangyari. Siguro naglulupasay ka doon, di ba? Nag-iiskandalo ka doon. Siguro, hinablot-hablot mo yung gwardya. Anak ko yan, wag mong ganyanin yan, di ba? Baka mag-retaliate tayo kapag loved ones natin yun. Maglulupasay ka talaga eh. Alam mo, magiging ending yun doon. Mamamatay siya doon eh. Di ba? Nakita na kayo ng ganun yung mga naglulupasay na, ano, na-aksidente. Tapos pagdating nila doon, nakita nila yung mahal nila sa buhay. Parang... just imagine yung feelings ni Mary during this time. Diba? Paano nangyari na yung pagkapako doon ng Panginoon doon, magre-reveal ng mga hearts? Kasi sa pagkakataon daw na ito, alam niyo na-reveal dito, yung hatred ng mga tao. Ba siya pinako? Kasi nga galit sila, nagsiselos. Diba? Yung mga religious leaders, anong dahilan nila? Bakit sila nagsisisigaw na ipako siya? Kasi nga nagsiselos sila. Marami na siyang nag-gain na followers. Tapos wala na masyadong sumusunod sa kanila. Out of hatred, out of envy, out of anger, pinagkaisahan nilang Panginoon at siya ay naipako. Pero dito may kita natin, not only si Mary ang nandoon, nandun din daw si Mary's sister, sabi niyang ganon. At ang kapatid ng kanyang ina. Sino daw yung kapatid ni Mary? May pangalan daw yan eh. Yung pangalan daw ng kapatid niya, yung Mary's sister is Salome. Okay. The wife of Zebedee. Teka lang, parang familiar yan Si Zebedee ay yung tatay ni James and John.
Teka lang. Kapatid ni Mary, yung nanay nila James and John na asawa ni Zebedee, ng pangalan ay Salome. So si Mary tsaka si John ay magtita. Yes. In the other hand, kung sa physical, tita rin ni Lord Jesus si Salome. Parang ganun ang dating. Okay? Pero si John tsaka si Mary, talagang magtita sila kasi magkapatid yung kapatid ng nanay niya, si Mary. Okay? So, tita talaga ni John, itong si Mary. Meron pang isa, si Mary, the wife of Cleophas, sabing ganon. Na si Maria, na asawa ni Cleophas. Puro Mary, no? Mary, tapos si Salome. Tapos yung pangatlo, si Mary Magdalene. Ganon, puro Mary. Nung time down na yon, sikat daw talaga yung name na Mary. Okay? Sino rito Mary? Di ba? Yung pero yung time na to, bakit yan? Ang dami magkakako. Yung time daw nito, common name daw yung Mary. Okay? Pero ito daw yung mga babae. Pero may huli pa, si Mary Magdalene. Sino si Mary Magdalene? Ito daw yung babae na kung saan pinalayas doon ng Panginoong Kristo yung 7 devils. So si Mary, pinagaling ng Panginoon. Kaya si Mary, nandun siya, love na love din niya ang Panginoon. Si Mary, na nanay ni Lord Jesus, mahal niya yun kasi anak niya nga di ba? Siya yung nag-anak, kaya nandun yung attachment niya. Naniniwala rin siya na tagapagligtas niya yun. Tapos si tita niya, si Salome, love din niya yun. Di ba? Siyempre, baka inaalay, di ko alam, nagko-conjecture lang ako. Siguro, kilala rin ni Salome yung kapatid niya. Baka mahimatay, nandun din yung kapatid. Di ba ganun tayo minsan? Sinasamahan mo to, bakit? Kilala ko yung kapatid ko, mamaya mahimatay to eh. Ako, di naman ako katulad niya. Hindi naman direct yung pain ni Salome, di ba? Ang mas direct yung pain is si Mary. So baka nandun si Salome para alalayin yung kapatid niya. Imagine, baka nandun kino-comfort niya. Sis. Di ba? Nandun din si Mary, the wife of Cleophas, saka din si Mary Magdalene. Ito mga babaeng ito yung babae na nagsiserve sa Panginoon nung siya ay nabubuhay pa. Nung hindi pa siya naipako sa ministry ng Panginoong Kristo, yung mga babaeng ito, nagmi-minister kay Lord. Paano? Nakalagay sa Luke 8:3, and Joanna, the wife of Chusa, Herod's steward, o may isa pang babae na common na lumalabas sa gospel, si Joanna. Ano to? Servant din ng Panginoong Kristo. And Susana, and many others, which ministered unto him of their substance. Anong substance? Kung ano man yung mga meron sila, material things, pera, ginagamit nila yon para i-support yung ministry ni Lord. Lord, may kailangan ba kayo? Total, nandito kayo sa bayan namin. Ito, panggastos. Ito, pagkain. Ganun daw ang ginagawa ng mga babaeng ito. They have been supporting ang Panginoong Kristo in His ministry and as their gratitude and service. Di ba? Niligtas sila ng Panginoon, lalo na si Mary Magdalene. Mahal niya ang Panginoon kasi niligtas nga siya eh. Kaya pinaglilingkuran niya. Ngayon, ito na lang yung magagawa niya. Iniisip niya siguro na, Lord, samahan ko kayo kahit hanggang saan kaya ko. Kahit man lang hanggang doon sa dulo. Kayo, hanggang kailan niyo sasamahan si Lord? Sana hanggang huling hininga natin, samahan natin siya. Lord, susunod ako till my very last breath. By your grace, hawakan niyo po ako. Imagine yung mga babaeng ito. Yung mga babaeng yan, amazingly, kasi parang dadagan ko lang yung about kay Mary. Si Mary Magdalene, yan yung unang nagpunta doon sa tomb. Gano'n na lang, teka lang. Nung namatay ang Panginoon, nung crucifixion, nandun siya. Tapos nilibing. Tapos nilagyan nila ng mga pabango yung katawan ng Panginoon. O din nilibing na ng Friday ng gabi. Sabado. Naka-buried na yon. Tapos by Sunday morning, pupunta sana sila doon ng maaga para lagyan na naman ng pabango ang Panginoon. Eh bakit na naman iniisip niya? Mahal niya nga ang Panginoon. Gusto niya naglilingkod sa Panginoon. Hindi niya ina-expect na kahit naman yung mga disciples hindi raw nila ina-expect na magre-resurrect Tingnan mo. Disciples na yun slow to believe. Lalo pa kaya kayo, tsaka ako. Pero nonetheless, makita natin yung love ni Mary para dun sa Panginoong Kristo. Same doon sa mga babae na nandoon. Bakit sila nandoon? Mahal nila ang Panginoong Kristo.
They rendered yung kanilang time. Tiniis nila na makita siyang ganon. Kahit mahirap. Sabi nga, andun yung tapang nila eh. Nakita niyo yung tapang nila? Sinong gusto makakita ng ganon? Nakakakita ka ng katawan na halos labas-labas yung laman, naglalangis-langis, tapos nakakakita ka ng bloodshed sa mukha niya, dugo. Tapos nakikita mo yung koronang tinik. Tapos mahal mo sa buhay yon, tititigan mo, sino may kayang gawin yon? For the sake lang na may paramdam mo kahit papaano sa kanya na nandito pa kami ha, di ka nag-iisa. Di ba yung mga nasa ospital, pag yung mamamatay na, di ba hanggat tayo, kung tayo yung kamag-anak, gusto natin, bago siya mawala, may paramdam natin na nandito tayo sa tabi niya. Di ba ganun gusto natin? Love, nandito kami Nay, nandito lang kami. Hanggang ang dandanagin. Di ba ganun siya sabi natin minsan? Somehow gusto nating iparamdam na huwag ka mag-alala, nandito kami, hindi ka nag-iisa, kasama mo kami. Ganon din yung ini-imply nila. Pero tinitiis nila, tinatapangan nila yung sarili nila. Hindi kasi biro yung nakikita nila eh. This is very horrific. Parang baga horror. Mga dugo-dugo yung nakikita nila. Pero somehow, hindi lang yung love yung pinakita nila doon. Yung courage, yung loyalty din. Nagtapat sila hanggang doon sa end. Teka lang, paano loyalty? Ito nakakatawa pag inisip nyo. Nung gabi, nag-uusap sila, sabi ni Pedro, Lord, kahit anong mangyari, hindi kita i-deny. Sabi ni Lord, 3 beses, sabi niya ganon. I-deny mo ako, and after nyan, titilaok yung manok. Ayun, buong magdamag, hanggang madaling araw, tumilaok nga yung manok. Umuwi si Pedro, umiiyak. Hindi na bumalik dun sa crucifixion. Hindi ko alam kung napuyat siya, nakatulog siya. Hindi niya na alam kung anong nangyari. Basta hindi na siya lumabas ng kwarto niya siguro, ng bahay niya. Nanlulumo siya. Bakit? Lord, dininay ko kayo 3 ulit. Hindi lang isa, 3 ulit pa. Hindi niya alam kung ano nangyari dun sa crucifixion. Hindi siya bumalik eh. Siguro, dala ng sakit sa puso niya, Lord. Yabang-yabang ko nun. Tapos ngayon, dininay ko naman kayo. Wala akong kwenta. Siguro, ganun yung nararamdaman niya nun. Si Thomas, may mga pagkakataon din na nung inaaway ng mga Jew ang Panginoon, sabi ni Thomas, Lord, tayo, mga disciples, samahan natin siya. Mamatay na tayong kasama niya. Kung inaaway siya at balak siyang gawa ng masama, sumama na tayo para sama-sama tayong mawala. Parang napakatapang niya, napaka-forward niya. Pero nung gabi na inares ang Panginoon, nagkulasan silang lahat. Sinabi rin naman ng Panginoon kayong lahat, iiwan niyo ako, pero ang Ama ko, hindi ako iiwan. Pero among all disciples, isa lang yung bumalik, si John. And then, pati yung mga babaeng ito. And this is very amazing. Imagine kung paano ino-honor. Nung nakaraan, nag-preach ako about resurrection, no? Bakit kaya babae yung mga nauna doon? Somehow, makikita mo rin na somehow nung instance na yon, doon mo rin makikita na ino-honor ng Panginoon yung mga babae. Ang dami niyang appearances sa mga babae. Bakit? Ino-honor sila ng Panginoon. Dito makikita mo rin yung picture na nandoon yung mga babae. Katulad din to nung ni Mary na yung nag-wipe ng paa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhok na nilagyan niya ng alabaster box yung perfume. Sa everywhere daw, kung kahit kailan i-preach daw yung gospel, laging babanggitin daw na yung ginawa ni Mary doon sa pag-anoint ng paa ni Lord Jesus. Pero ito yung gusto ko makita nyo. Di ba kahit saan din i-preach yung gospel, ibabanggitin din yung mga babaeng ito na sila din, they stood their ground, nagtiis sila, they remained loyal, pinakita nila yung affection nila sa Panginoon, pinakita nila yung tapang nila, nag-stay sila doon, pinaramdam nila yung sympathy nila sa Panginoon na hindi ka nag-iisa, nandito kami para sa iyo. And this is their privilege. Napakaganda nun Bakit? Kung i-imaginein mo, anong gusto mo nung time na yon? Nandun ka sa cross na tinititigan mo to kahit napakahirap, pero nakikita mo ito yung tupa ng Diyos. This is the Lamb of God na sinacrifice para sa kasalanan ko. Or doon ka na lang sa kwarto mo na nagmumuk. Wala kay Pedro yung privilege na to. Hindi siya bumalik Wala rin kay Thomas, hindi siya bumalik. And the rest. Alam nyo kanino? Na kay John. Tsaka doon sa mga babae lang yung privilege na nandun ka sa cross.
Na kahit sa huling hininga ng Panginoong Kristo, titignan mo. Pero tingin ko, kasi di ba pagkasabi daw nito, dinala na daw ni John si Mary doon sa sa bahay niya. Siguro naiwan yung ibang babae. Hindi na finally nakita ni Mary na nalagutan ng hininga ang Panginoong Yesus. Tsaka si John. Hindi ko rin alam kung bumalik pa si John pagkahati niya doon kay Mary. O baka yung ibang babae na lang, sila Joseph o Arimathea, tsaka si Nicodemus yung talagang nakiusap na, Pilate, baka pwede ibaba ito. Tapos paglilingkuran pa namin siya. Hindi ko alam kung bumalik pa si John nun. Pero imagine yung mga babaeng ito, na nakikita nila yung horror ng cross, na nandun nakapako ang Panginoon. Alam niyo ang cross daw, 9 feet tall daw yan. Yung taas ng cross ay around 9 feet tall. Kaya most likely parang hindi na lalayo na dito. Parang ganito na. Parang pwede natin imagine ako yung nakapako dito eh. Parang ganun eh. Halos may imagine mo na, most likely ganito yung itsura. Hindi ko ito sinasadya. Hindi ako aware doon. But pinagawa ko lang ito ng ganito kalaki. Gusto ko lang malaki. Okay? Ayoko na masyadong maliit. Pero nonetheless, imagine yung mga babaeng ito na nakita nila ang Panginoon, expose, tiniis nila lahat yun. May paramdam lang nila kung gano'n nila kamahal ng Panginoon. Alam niyo, nag-try ako na basahin pa ito yung nakita nilang horror, kung gano'n katindi. May nabasa ko inaalam ko kung anong halaman ba yung ginamit Bonggabilya ba yon? Kasi may tinik din yung bonggabilya, di ba? Oh, ano kayang ginamit? Ang ginamit daw doon sa crown ng Panginoon is yung Sisyphus Spina Christi, known as the Christ thorn, ewan ko how you pronounce this, jujube. Sabi doon sa nabasa ko, it is a native thorny evergreen tree common to the Middle East with pliable branches, yung pwedeng baloktutin, suitable for weaving. Ganun daw yan. Nag-try akong alamin gano'n daw kalaki yung most likely daw mga 2 inches daw yun. Ganun, or 3. Yung tinik niya. Yung cross, yung pako dun sa cross, around 6 inches yun. Yung ginamit na pagpako kay Lord Jesus, baka tayo nakaka-imagine ng pako, 5. Yung kanya, 6. Yung pako ngayon kasi, yung machine made, pantay lahat Yung pako noon, iba. Parang paturok. Malaki yung sa ulo niya, tapos papaliit. Ngayon kasi parang ang nail natin, ganyan, di ba? Pantay, tapos may bilog. Ganon yung mga pako natin. Ngayon, yung time nila, iba. Pero just imagine, 6 inches, yung pako na ginamit kung saan ipinako ang Panginoon. Tsaka ang pagkakapako daw niyan, hindi dito. Ganyan daw yan dito. Sinong minamassage dito minsan? Na-try nyo itong i-massage? Sakit, di ba? Diyan daw pinako si Lord. Patatagusin daw yan, babaloktutin daw yan, tapos patatagusin daw yan. Hindi daw pwede dito, kasi kapag sa bigat ng katawan mo, mapuputol yung ligaments mo rito, bibigay daw lahat yan. Lalabas daw yung pako dyan. Kaya daw dapat dito daw yan. Bakit ganon? Ganon ginagawa ng mga Romans, na master na nila kung saan ang pinakamasakit. Subukan nyo lang, gawa kayo, sakit. Pero yun nga yung mastering ng mga Romans alam nila kung paano pahihirapan yung mga tao. Nabasa ko nga sabi dun sa nabasa ko, talagang crucifixion was designedly horrific form of torture. Hindi to dinesign para mabilis kang mamatay. Dinesign daw ang crucifixion para matagal kang mamatay. Papatayin ka nila sa blood loss. Yung talagang physical torture daw nito matindi. Kasi bakit? Imagine, nakabilad ka sa araw, nakapako ka, tapos ang sakit-sakit na nung... Kapag nakapako ka daw sa cross, based sa medical perspective, pag nakapako ka daw sa cross, ang tendency mo daw, pag hihinga ka, itataas mo daw yung lungs mo. Pag ganun daw ang ginawa mo, sabi niyang ganun, lalo daw, yung likod naman mo, nai-scratch daw yan. Di ba puro lata yung likod ng mga criminals? Kaya ang hirap. Ang naglilid daw dyan sa crucifixion, yung sobrang pagod mo daw doon. Ang init-init, nakabilad ka, pawis sa pawis ka, pumupunta yung pawis na maalat doon sa sugat mo, napakahapdi. Tapos ang sakit ng likod kasi rough naman yung, hindi naman makinis yung kala mo, baka yung pako, pastor, naka-planer.
Kinatam-katam. Hindi nila kakatamin. Baka nandun pa yung balat ng puno. Ganun siya ka-rough. Bakit? Para ma-imagine natin, ganun kahirap. Pag dumikit na yung sugat mo doon sa magaspang na balat ng puno, napakasakit. Tapos mayroon pang pawis. Oh. Ang hirap ng dinanas ng Panginoong Kristo. Kasi, bakit naggaganon? Di ba, naalala nyo, nung nandun siya sa ano daw? Sa Matthew 27:26, and when he had scourged Jesus, in-scourge daw siya eh. Alam niyo yung scourge? Yung whip, na yung dulo ng mga parang buhok-buhok niya, may mga metal, mayroong mga bones, buto ng hayop, mga metal, mga sharp objects, na kapag tumama daw sa'yo, hinampas ka ng soldier, babaon daw. Tapos, hihilahin niya daw yun. Ganun yung design ng ng crucifixion. Bago ka makarating doon, totorturin ka muna nila. Tapos pati pagkapako dito, ganun daw, talagang ang tindi. Parang minsan daw may mga instances, pag minamadali nilang patayin ka, ginagawa daw nila, binabali daw yung tuhod. Para pag bumigay ka na, hindi mo ka na makakahabol ng huhihinga, hindi ka na makakahinga. Talagang malulunod na daw yung lungs mo. Hindi na siya capable na mag-absorb ng hangin. Talagang ano daw ito, slow death. Kaya napakahirap. Pero just imagine yung mga babaeng ito, tinititigan nila ang Panginoon. And then, nung sinabi ng Panginoon doon, yung mga babae, sabi ng Panginoon, woman, behold thy son. Sabi niyang ganon. Ito, nakakatawa to eh, yung paghahabiling niya. Bakit? Ito yung time na ibinilin ni Mary, ni Lord Jesus, yung si Mary doon sa kay John the Beloved. Ano daw ito eh, bakit nagbibiling si Lord Jesus? Kung isipin natin, tandaan niyo po si Lord Jesus, siya yung panganay na. Diba siya yung panganay? Pag pinansin yung story, sure, parang hindi ko nakikita na binabanggit si Joseph, no? Most likely, patay na daw. Ano nangyari kay Lord Jesus? Siya yung naging breadwinner ng family. Sino panganay dito? Si Lord Jesus ay panganay. Ba't niya hinabiling si Mary? Inaalala niya yung nanay niya. Bakit? Siya yung panganay. Mawawala na rin siya. Diba? Inassume niya yung responsibility kasi gano'n daw sa sa eastern areas. Na usually kapag nawala yung head of the family, yung tatay, ang susunod na mag-take over ng responsibility ay yung panganay na anak, na lalaki. Siyang bubuhay dun sa family. Ginawa ni Lord Jesus yon. Binuhay niya yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kapatid, saka yung kanyang nanay. Siya yung naging head ng kanyang pamilya. Pero in reality, si Lord Jesus naman talaga yung head ng church, di ba? Yung family ng Diyos, sino ang head? Di ba si Lord Jesus? Somehow parang din, double meaning yung nangyari sa kanya. Pero dito nakakatuwa, yung pagbibilin ni Lord Jesus kay Mary, kay John, tapos si John, binibilin niya rin dun kay Mary. Dito mo makikita yung yung pamilya ng Diyos. Sabi ni Lord, behold your, woman, behold your son. Si John, follower ko yan, believer ko yan. Ikaw din, believer kita. Ikaw din John, tignan mo siya, ituring mo na siyang nanay mo. Magtita kayo. Pero, in this new relationship, itong binabanggit ko sa iyo, binibilin ko siya, she will now become a more than aunt sa'yo. Higit ng auntie yung tingin mo sa kanya. Bakit? Ituring mo na siyang nanay. May mga pamangkin naman ang turing dun sa tita, di ba? Nanay. Ang tawag pa nga minsan, mama eh. Di ba? Tita mo yun, pero ba't ang tawag mo mama? Sabi ng mga kakilala mo, kasi mama ko yun eh. Kasi nasanay kayo na gano'n, na yung tita mo, dahil sa sobrang close, ang turing mo sa kanya, parang nanay mo. Misa nga, parang, hindi lang parang siya yung nanay mo, hindi sinusunod yung nanay na totoo eh. Pero yung tita na yung sinusunod, may ganong cases pag masyadong close. Pero dito, yung pinagsasama rito, yung binabanggit dito ng Panginoon, is yung pamilya ng Diyos. Ito nakakatawa kasi Mary, siya na yung anak mo o ikaw, siya yung nanay mo, tignan mo ganun. Hindi to bago, na parang tayo,
Ay, kay Mary lang naman yun, tsaka kay John yung ganun yung relationship eh. Sa ating mga saints, same way. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Lord Jesus, nung time na siya ay nagtuturo doon sa isang bahay, tapos yung kanyang mga kapatid, nandun sa labas ng pintuan. Sabi ng mga tao, oy, nandito yung mga kapatid mo, hinahanap ka. Sabi ni Lord Jesus doon sa crowd, sabi niya, who is my mother? Sabi niya, sino? Sinong nanay ko? And who are my brethren? Sino ba ang nanay ko? Sino ba ang mga kapatid ko? Sabi niya ganito. Inunat niya daw niya yung kamay niya, tapos tinuro niya yung mga disciples niya. Sabi niya, behold, sabi niya, my mother and my brethren. Ito yung tunay kong mga kapatid. Ito yung tunay kong mga nanay. Sabi niya, sino yung mga yon? For whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother and sister and mother and father. Parang ganun ang idea. And uncle. Baga, sino yung tuturing mong tunay na pamilya mo talaga? Yung mga kapatid mo sa church. Yung kasama mo dun sa family ng Diyos. Sabi ng mga tao, oh, yung nanay tsaka kapatid mo nandito. Teka lang ha, sino ba ang tunay kong mga kapatid at tunay kong nanay? Tinuro niya yung mga disciples. Let me do that the same. Ganon din gagawin ko. Mga kapatid, gusto niyo malaman kung sino yung mga kapatid niyo? Tsaka nanay mo, tita mo? Kayo, tignan niyo yung isa't isa. Yan, yung nanay niyo. Yung mga kabataan dito, tignan niyo Sister Marisa. Nanay niyo. Sister Remy. Pag tinignan ko dito, syempre by age, sila man ng Remy, hindi ko pwede maging nanay yan. Ate ko yan. Okay? Sila Lynn, anak ko yan. Pwede, pag kung nandito si Lord, sabi niya sa'yo, Lynn, behold, tatay mo, si Pastor. Ganun yung relationship daw natin mga kapatid. Si Brother Perry, di ko pwede maging tatay yan ha. Si Daddy, bro, tatay mo si Daddy Rudy. Oh, kayong lahat, tatay niyan. Lolo, oh. Yun daw yun, sabi ni Lord, kayong mga magkakapatid sa pananampalataya, kayo na gumagawa ng kalooban ng Ama. Sabi ni Lord Jesus to, kayo yung tinuturing kong pamilya ko. Teka lang. Paano pag hindi gumagawa ng kalooban ng Ama? Hindi niya kilala. Hindi ko kayo kamag-anak. Very plain and simple. Hindi niyo pwedeng baloktotin yan. Baka hindi naman. Sinabi niya na nga eh. Sino daw yung tuturing niyang pamilya? Yung mga gumagawa ng kalooban ng Ama. Kaya nga tayong loved ones natin, ano gusto natin? Dalhin sila sa Panginoon, gawin din nila yung kalooban ng Ama. Bakit? Saka lang sila tuturing ng Diyos na kamag-anak niya. Pag naligtas sila. Pero dito may kita natin sa mga salitang ito ng Panginoon, this is a word of trust. Ipinagkakatiwala ng Panginoon si Mary doon kay John. This is two ways. Vice versa. Si Mary kay John, si John doon kay Mary. Aalagaan na ni John si Mary. Magpo-provide na siya para kay Mary. Gagabayan niya na si Mary. Poprotect niya na si Mary. Ano to? Privilege. Mga kapatid, pag tinignan mo yung mga bawat isa sa atin, it's your privilege na maging kapatid. It's my privilege na maging kapatid kita. It's my privilege na maging nanay kita. It's my privilege na maging anak kita sa church. Kayo, it's your privilege na maging nanay kayo sa church. Yung mga ages na parang nanay na rito. Si John, privilege niya to. Pastor, trabaho naman yung binigay ni Lord kay John eh. It's a responsibility. Totoo. Imagine, tita mo, pero ikaw ang magpo-provide. Mahirap. Teka lang, may naisip lang ako dito. Baka kasi makita ninyo eh. Mag-question sa isip nyo. Pastor, ang sabi ni Lord sa Tagalog, babae. Sabi niya, ganun. Di ba? Pag binasa niya yung Tagalog, anong sabi niya? Babae. Masdan mo ngayong anak. Sabi niya, ganun. Baka sabihin natin, Pastor, di ba disrespectful yon? Hindi ba siya bastos? Di ba dapat ang tawag niya, Ma, tignan mo siya. Siya na yung magiging anak mo ngayon. Turing mo na siyang anak mo. O ikaw din. Tignan mo si mama. O. Ba't ang sabi niya, woman? Sa time nila, ang ibig sabihin ng woman, ang ibig sabihin ay ma'am, madam. So, hindi siya disrespectfulness. Siya ay very respectful. Sabi niya, ma'am,
Kaya lang kung isipin natin, Pastor, bakit niya tinawag na mama? Kasi nga, sino nandun sa harap? Yung mga religious leader. Nandun yung mga soldiers. Pag tinawag niya yung maririnig ng mga sundalo, baka awayin nila si Mary, kutsain nila. Lalo siyang masaktan. Yung mga religious leader, pag nalaman nila, eto pala eh. Ikaw, nagpalaki ka ng impostor. Sasabihin nilang gano'n, nagpalaki ka ng sinungaling. Lalong iiyak si Mary. Siguro in a way, bakit hindi niya tinawag ito ng direct na parang pinakikita yung relationship nila is para i-conceal si Mary doon sa crowd. Baka awayin nila si Mary. Somehow, this is protection ng Panginoon doon sa nanay niya. Imagine to mamatay na lang siya, iniisip pa niya yung magulang niya. Ma, gusto ko bago ako mawala, maging maayos ka. Yung hindi na ako mag-aalala. Baga, sa human perspective, baga may lesson na doon, no? Pag kayo anak, gusto ko yung nagulang ko, maging maayos din. Kaya gawin ko yung best ko. Diba? Ganda, no? Alam niyo, hindi lang ito word of trust but a statement of spiritual relation that believers have to each other. This is real and abiding. Ulitin ko ito ay statement ng new relation nila, yung kanilang spiritual relation natin sa bawat isa. Totoo to, tsaka abiding. Kung kayo mananampalataya dito, let's take this seriously. Kapatid niyo ako sa pananampalataya, mga kapatid. Isipin niyo yun. Isipin ko din. Kapatid ko kayo sa pananampalataya. Let's be careful. Diba? Yung mga kapatid natin, hanggat maaari, huwag natin i-offend. Mahalin natin sila. Diba? Sa harap ng Panginoong Kristo, dahil sa Kanya, dahil niligtas tayo, dahil part tayo ng isang pamilya, tayo ay mga magkakapatid. Diba? Tayo ay, kumbaga, sa edad, binanggit ko kanina pwede tayong magkakapatid, pwede tayong magkuya, mag-ate, magnanay, magtatay, maglolo, maglola, parang ganun yung dating natin. Again, sinabi ng Panginoon, for whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, that is my brother and sister and mother. Sabi niya gano'n. Yung relationship na to, forever to. Yung pagiging magkapatid natin sa pananampalataya, hindi na to magbabago. Kaya let's walk accordingly. Lumakad tayo ng maayos, mga kapatid. Mahalin natin ng tunay ang bawat isa. Diba? Hindi lang ito pinapakita yung yung spiritual relationship natin as Christians sa isa't isa. Pinapakita nito na talagang tayo pamilya. Okay? One thing na makita mo na kapatid kita, pero another thing na isang buo tayong pamilya, tayong mga magkakapatiran. Okay? Turing natin na gano'n. Okay? Let me end with an application. Dito makita natin na yung mga anak, ito, lesson sa atin ito. Let us care for our parents when they get old. Pag matanda na sila, alam ko, nabanggit ko na ito nun. Pero I hope na there's something new kayong nakita. Okay? Pero tayo, pagtanda natin, yung magulang natin, mas tumatanda din. Kung anak tayo, kalingain natin yung mga magulang natin. Ihanda natin yung sarili natin. Minsan, ewan ko lang, sino rito yung paano ba kayo sa mga anak ninyo? Anak, ako ganun ako kay Letlet. may style ako kay Letlet Anak, baka pag matanda na ako, itatapon mo na ako sa labas. Hindi da, gaganon siya. Hindi, dyan na lang ako sa matulog sa may baboy. Hindi da. Talagang hindi. Dito kami, ikaw yung bahala ka sa buhay mo sa katitira. Diyan ka sa lawan, magtayo ka dyan ng sarili mo. Ninanoko ko dyan, ganun. Pero in a way, kumbaga nandun yung idea na pag tumanda tayo, di ba? Sana, yun naman yung na-expect natin. Alam nyo ba, yung ganong ugali natin na parang inisip natin na yung anak yung mag-aalaga, hindi yan foreign. Jewish, yan? Jewish idea yan. Jewish trait. Sa kanila kasi noon, pansinin nyo, sila Abraham, kahit may mga asawa na, magkakasama sila sa compound.
Di ba magkakaiba lang sila ng tent, pero magkakasama sila. Bakit ganun? Ini-extend lang kumbaga yung bahay nila eh. Pero sa mga may idea dun eh. Bakit? Pag tumanda na yung magulang, sino titingin? Yung mga anak. So yung mga anak dito, yung mga parents natin, kahit anong mangyari, kahit sa time natin ngayon, parang hindi naman sila good parent eh. Darating yung time na pag tumanda pa yan, magbabago pa yan. By God's grace, pag-pray nyo lang sila. Pero kahit naman hindi sila biblical parents, kumbaga, hindi naman nun nine-negate yung obligation natin na pakitaan sila ng maganda, di ba? Hindi naman sinabi, honor thy father and mother, those only who are good. Wala namang criteria eh. Ang sabi, honor thy father and mother. Kung may kaya kang gawin, gawin mo pa rin. Diba? It's our responsibility na mag-provide sa kanila kapag hindi na nila kaya. Somehow, nung bata naman tayo, inalagaan nila tayo, di ba? So, pag sila na yung tumanda, alagaan natin sila. Diba? Bigyan natin sila ng pagkain. Minsan minsan may mga magulang na ayaw naman sumama sa'yo. Gusto may sariling bahay kahit maliit. Diba? May ganon. Dito na ako mamamatay. Bahala na kayo dyan. Basta dito ako. Sabihin niya ganon. Ano gagawin mo pag ganon? Wala. Dala mo na lang pagkain. O ito garod gusto nila nagluluto-luto pa sila eh. May ganon eh. That's yun yung mga pwede natin gawin sa kanila. And secondly, generally Christians, we should be concerned for our fellow believers as well. Ano to, mas deeper na. Bakit? Hindi na mo na lang concern yung earthly family. Natural, parang concern ka sa nanay mo, tatay mo, kapatid eh. Sa blood sa dugo. Pero much more, let's be concerned dun sa mga kapatid spiritually. Okay? Kung may mga, minsan naman let's be discerning. May mga kapatid na mas nangangailangan, may mga kapatid na parang medyo okay. O di, ang i-help natin yung talagang need. Let's be wise doon sa ano. Wala namang problema doon eh. Let's be there. Ang ano lang natin, ang goal natin, let's be there para sa bawat isa. Pag nangailangan, dapat andun tayo para sa bawat isa. Okay? Ganun tayo. Let's prepare ourselves. Maging blessing tayo dun sa iba. Kung may pagkakataon tayo to share our earthly goods, share natin. Sabi nga ng John, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Magmahal daw tayo, hindi sa bibig. Hindi yung I love you, I love you, I love you, puro tongue. Pero walang action. Let's love in truth and in deed, sa gawa daw. Pag may alam tayong need sa kanila, katulad sa James 2:15 hanggang 17, if a brother or sister be naked, wala raw maisuot, and destitute of daily food, nangangailangan ng pangangailangan sa araw-araw, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warm and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful for the body, what doth it profit? Pinaalis mo naman. Huwag ka mag-alala kapatid, ipag-pray kita. Kapatid, wala kaming makain. O sige, umuwi ka sa inyo, pag-pray na lang kita. Bigyan mo kahit isang noodles para pag uwi may iluluto. You know my point, mga kapatid. And lastly, parents, ito, kanina kinausap ko yung children eh. Pero on the other hand, parents, i-raise nyo yung mga anak nyo ng maayos din. Turuan natin sila ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Diba? Yung mga daan ng Diyos, ituro natin. Ituro natin yung, ito, anak, yung example. Tignan nyo ito nakakatawa. Kasi imagine crucifixion na ng Panginoong Kristo, nakakapagturo ka about parental. Na, dito makikita mo yung lesson, kahit yung anak, mawawala na, love niya yung parent niya. Dapat i-love mo din ako. Anak, yan ang example, Imagine, pwede mo maging example yan. Kaya mo si Lord Jesus na i-follow mo siya sa life mo. Dapat siya yung i-obey mo. Dapat ganun kayo mga kapatid. I-direct nyo sila sa Panginoong Kristo. Gabayan nyo sila, dahil akayin nyo sila bilang mga godly mothers. Si Mary, godly mother. Si Salome, godly mother. Yung mga anak niya, believer Si Mary, the wife of Cleopas, si Mary Magdalene, kung nakapag-asawa si Mary Magdalene, mga godly mothers ito. Most likely, ginaid nila yung anak nila. So, gayahin natin mga kapatid.
Kung sila sa panahon nila, dinadala yung anak nila sa synagogues para makinig ng Word of God, yung mga anak nyo, dali nyo rin dito. Encourage them. Nak, wala naman makakapagligtas sa'yo, wala makakapagbago sa'yo, only God eh. Andito ako para i-guide kita, tinuturuan kita, the best I can. Pero on the other hand, hindi lang naman yun ang way para makilala mo siya. Yung tinuturuan kita, pwede pa umattend ka sa church. Kaya I encourage you. Kaya encourage natin yung mga anak natin to go to church. Turuan natin sila na anak, kahit hindi ka namin nakikita, dapat sinusunod mo ang Panginoon. Huwag lang maging mabuting citizen ng Philippines, na kung nagagawa ng krimen, anong beauty nun? Oo, maganda, nakakatulong sa community, pero hanggang earth lang yung effect nun. Dapat i-direct nyo sila sa Panginoon, na kahit hindi ka namin nakikita, dapat ang sinusunod mo sa buhay mo ay ang Panginoon. Nagbabasa ka. Paano pag nawala kami? O paano mo gagabayan yung buhay mo? Sa katitingin ng gabay? Wala na kami, wala ka na rin gagawin. Kakalimutan mo na ang Panginoon. Kaya nga dapat, maliit pa lang, tinuturuan na natin. Ang hirap mga kapatid, kami nahirapan din eh. Kailangan namin i-remind, nag-pray ka ba? Nagbasa ka ba? Opo. Bago matulog, magbasa ka na, huwag puro lagyan niyo ng control din. Kaya dito, sana yung mga magulang, turuan natin ng maayos yung ating mga anak. Diba? Turuan natin sila na mahalin ng Diyos, sundin ng Diyos, mahalin ng church, na i-prefer nila yung people of God. Na kung may choice sila, kung may gusto sila makasama, at mga giging barkada, sana yung mga tao sa church. Yun ang the best eh. Pipili ka ng mga kaibigan na mag-i-influence sa'yo. Anong gusto mo? Yung mga tao na i-influence ka to be a better person, a godly person, to be more loving sa Diyos and fellow believers, o yung mga tao na ilalayo ka. Diba? You need to be wise. Ba't mo sinasabi, Pastor, na kailangan yung magulang palakihin ng maayos yung anak? Kasi minsan yung magulang hindi maganda magpalaki eh. Diba? Minsan ang sinusumbatan yung anak, pinaaral kita. Pwede naman silang tumulong ganun eh. Pero gusto niyo ba na tulungan kayo out of sumbat? O gusto natin tulungan nila tayo, ibalik yung ginawa natin out of love? Kahit hindi sabihin ng mama ko, gagawin ko to. Mahal ko kasi sila eh. Tutunan nila kasi kayo mahalin. Tayo, mga kapatid. Hindi ko sinasabi na yung mga anak ay hindi tutulong. Sinasabi ko, sigurado kasi tutulong yan eh. They have to. Kailangan nila. Pero sana, hindi in a evil way. Hindi napilitan. Kung di ko lang nanay yan, di ko tutulungan yan. In a way, di ba? Kaya nga dapat, palaki natin sila ng maganda. Para sila, ganun yung attitude nila sa atin, pag tayo matanda na, mahalin din nila tayo. Ano to this is the best na dapat gawin. Pero kung evil talaga sila, at least you have done your best. Wala ka na magagawa. Okay? Kung di ka man nila suklian, wala namang problema dun eh. Pero as long as nagawa mo yung will ng Panginoon, wala kang ikakahiya. Diba? Yun dapat yung mahalaga. Nag-glorify mo ang Panginoon. Lord, alam niyo yung puso ko, ginawa ko yung best ko. It's up to you. And I'm hoping for best para sa anak ko. May we realize yung mga bagay na ito, mga kapatid. Let's bow our heads and let us pray. Lord, thank you sa gabing ito. We give praise and honor sa inyo. May we lay your word sa mga puso and remember these things. And convict our hearts, yung mga anak, yung mga magulang tonight. In Christ we pray. Amen. Sige po, tayo. Prayer partners. Exit ka na? Sige, sis. Okay. Bye-bye. Ingat ka, kapatid. Ano na lang, partner na lang si anak. 2, 4, 6. Jo, ingat ka na lang ha. May naiwan yata si Joanne. Ano naiwan? Nung batang yan. 2, 4, 6, 8. Sakto. Sino partner natin o di last time? Sige, partner kayo ni Rena. Rena, partner kayo ni Ate Odi, ha? Si Eunice, partner kayo ni Sister Remy.
Tapos, si San Marisa, partner kayo ni Sister Swerte, ha? Sis. Si Cha, tsaka si Bob. Okay? Tapos, si Brother Perdi, tsaka si Daddy. Tapos, tatlo kami nila, ano? Tatlo tayo. Ubing ka? Hindi na, tatlo na lang tayo. Silit-lit na lang doon. Magbubangag lang yun. O, sige. Gusto mo sa bata? Sai, sa bata ka. Okay? Hamabagkalan Hamabagkalan. Kasi mga kapatid, mag-bolt out tayo. And maaga pa kaya let's take time na mag-pray. Lagi na lang yan. Dalawang upuan, bro.